lang yan eh. Kayo mga congressman dyan ng mga durobo, nagkukwentuhan. O sige, birahin na natin to para hindi na makatakbo to sa 2028. Gawa natin ng paraan. Marami tayo. Ganun ang plano nyo eh. Comment or statement. Pero dapat sagutin din bakit marunong pa siya sa amin? Eh kasi nga, ang tanga nyo. Di ba? Patatawag nyo na lang, iimbestigahan nyo na lang. Ayaw nyo pang gawin. Na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin ay yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at mako-corroborate ang sinabi ni Zaldico. Isang taon dyan, no? Pero at the average 90 days bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetermina sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Zaldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano ba ang katunayan dito sa pag-aresto kay Zaldico? Attorney Harry Roque, binulgar. Hindi naman daw pala inaresto kundi dahil sa kakulungan ng dokumento kaya naaresto si Zaldico. Bakit kailangan pa magsinungaling ng mga at Lacson Panielo, bakbakan ngayon ito? Sino ba ang naduduwag? Sino ba ang sunod-sunuran sa amo? Yan ang tanong ni Aling Ledesma. Bakit napakaduwag nyo? Bagay, 800 plus days na lang. Tapos na ho ang kontrata ni Pangulo. Tapos na ang termino. Mind conditioning sila ngayon. Pinalalakas nila si Lenny kahit naman talaga talo. At mayroong mga balitang umuugong, nakakadismaya, pati mga mainstream media nagsasabi na si BP Sara daw ay tumaas ang tsansa at kagustuhan ng taong bayan na ma-impeach. Talaga ba? Saan banda? Huwag nyo na kaming paglululokohin. Laila de Lima. Tuwan-tuwa. Nasiyahan daw sa progreso ng impeachment ni BP Sara. Pero bago natin talakayin at himay-himayin yung mga video na yan, yung hiling natin, like and share. At andyan yung join button, sumali ka na. Sa dulo ng ating video, meron tayong shoutout segment doon. Baka isa ka na, mag-comment ka lang. Tagtarin nyo ng like. Ito na nga. Laila de Lima, nasiyahan sa progreso ng impeachment laban kay BP Sara. Bakit hindi ka masisihan? Pinagtulong-tulungan nyo ang isang agila ng Davao. Diba? Ang dami nyong congressman, isa lang ang busy, nagtulong-tulong pa kayo, hindi nyo kaya? Pasok. Satisfied si ML Party List Representative Laila de Lima sa naging testimonya ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara. Kumbinsido rin ang kongresista na malalim ang koneksyon ng dalawa. Narito ang agenda report ni Isaiah. Yun, doon tayo sa malalim ang koneksyon ng dalawa. Di ba nga, may malalim din na connection dati si Sabacoy, doon sa isang taga-Oblo. Baka mas malalim pa nga ang kanilang koneksyon. Mahilig talaga sa mga taga-Oblo itong si Sabacoy. Kung hindi taga-Oblo, driver. Nakanantipak lang naman Aling Ledesma. Yung mga chismis mo na yan. Hindi, sa totoo lang, di ba, nabalita naman talaga yun. Itong babae na to, pwede naman siya. Abogada naman siya. Pero mahilig sa mga taga-Oblo, kung di Oblo, driver, Junel. Pwede naman siya pumatol kung kani-kanino. Tapos may maayos naman sana. Hindi, mababalitaan mo. Balita mismo nagsabi. Pero anyway, saka na natin pag-usapan niyang mahilig sa Oblo. Tuloy. Mira Fuentes ng Abante.
Nasisiyahan raw si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima sa kasalukuyang takbo ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Siyang nag-endorso sa isa sa dalawang reklamo laban sa bise na naideklarang sufficient in form, substance and grounds. Pero gate ni de Lima, hindi siya gumaganti sa mga Duterte. Ikaw naman talaga, oh. Isipin nyo, siya na yung nag-endorso ng reklamo yung pangatlong complaint. Sino ba naman hindi matutuwa? Diba? Kaya na nilang i-impeach si VP Sara. Saka marangalang. Sa Senado, merong bakbakan dito. Dito yung usapin ni Senator si Atty. Panielo at itong si Pinky. Bakit nga, Pinky, hirap na hirap ko talagang ipatawag yung mga amo mo? Nagtatanong lang kami. Bakit sobrang wala kaming linaw na nakikita o walang movement o walang progreso, ika nga, na pwede mong imbitahan. Kinuha-kuha mo yung pagka-chairman ng Blue Ribbon tapos ganyan ka. Hindi mo mapakita sa taong bayan kung ano yung hinahanap ng taong bayan. Gusto ng taong bayan makita at sino yung mga dorobong mapanagot. Hanggang ngayon, matatapos na naman ata yung 2026. Hindi mo kayang mapaharap dyan. Kailan ba humarap itong si Balulong? Masarap na rin talaga magmura, no? Itong mga to, sumasahod lang kayo sa mga katangahan nyo dyan. Diba? Sige, tuloy mo na. Wala po sa akin yan, yung paggaganti. I'm always, I always uphold my record show since I entered public service. My record show that is always about truth, justice, and accountability. Wala po sa pagkatao ko yan na Wala na, parang, nautal na. Kita mo kasi nung alingan nyo. And kahit, alam mo, yung mga pagsisinungaling niya, wala sa kanya paghihiganti. Kung walang paghihiganti yan, dapat hindi ka na nag-file ng pangatlong complaint. Diba? Yung sinasabing accountability, kwento nyo na lang yan Kayo mga congressman dyan ng mga dorobo, nagkukwentuhan. Sige, birahin na natin to para hindi na makatakbo to sa 2028. Gawa natin ng paraan. Marami tayo. Ganun ang plano nyo Ako ngayon, hindi uusad dahil maraming makikita dito mali. Sa inyo, abangan namin yung April 22. Diba? Doon kayo masaya Hindi pa nga titigilan Pero tandaan nyo, meron lang kayong 60 araw para tapusin yung kumaring hearing nyo at mini trial na tinatawag ng iba. Pag tapos na at hindi pa rin kayo nakagawa ng report nyo, pagtatawanan lang kayo ng taong bayan. Diba? wala sa pagkatao ko yung mga revenge na yan. Sa pagdinig nitong Martes, napasinungalingan daw ang sinabi ni VP Sara na hindi niya kilala ang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga. Isa sa pinaka-highlight nga talaga nung testimony ni Mr. Madriaga is that napatunayan niya. Para sa akin, na napatunayan niya na mayroon silang connection, mayroon relationship. Ma'am. Baka hindi nyo nakikita, itong mga kaharap ni VP Sara, ito yung mga leader ng mga pangampanya. Hindi lang si Madriaga ang nandito. Kung kiniklaim nyo na si Madriaga ay bagman ni VP Sara, kwentong kotsero na lang yan. Kung gusto nyo talaga maliwanagan, yung mga nandito yung video, ipatawag nyo. Ayun yung mga tao dyan, Hindi lang si Madriaga ang nasa picture na yan. Patawag nyo para magkaalaman. Parang sabi ni Redon, parang ayaw nyo na daw ata Diba? May interview si Redon doon na parang, total naman, nakapagsalita na, parang pwede na siyang hindi umatin. Ano ibig sabihin nun? Basta-basta gano'n na lang nung sumablay. Nung sumablay sa mga yung mga ebidensya pinakita pwedeng gano'n na lang, wag na lang. Parang gusto na lang i-reset Parang wag na lang, dapat di na lang natin nilabas to.
Sira ang plano, ganun ba yun? Ha? Sira ang plano. Eh, di ba ganun ang gusto yung mangyari? Kaso nga lang, hindi kayo aabante, mahihirapan talaga kayo. Dahil kasi mahirap patunayan, yung mga script, nagawa-gawa lang. Totoo. Ito yung mahirap. Ngayon, ang usapin dito, paano na? Kung talagang naglabasan na yung mga totoong taong magtatanggol kay Bibi Sara. Wala na kayong magagawa. Di ba? Parang Marcelo na nangyayari ngayon. Ito bakit? May post dito si Atty. Rowena Guanzon. Parang nirepost ata ni Atty. Rowena na, alam mo yung Saro, pinag-uusapan. Oo, yung Saro. Pinag-initan daw yung justice na yun. Yun ang mainit ngayon eh. Yung si Justice Marivic Leonen. Yung isang associate justice ng korte. Kilala kasi ito sa pagiging vocal ng mga issue ng karapatan at transparency. Ano ba ang usapin sa Saro? Ang Saro ay dokumento mula sa gobyerno nagbibigay pahintulot na gamitin ang pondo ng isang ahensya o proyekto. Hindi ko malaman bakit pati ito si Justice pinag-iinitan na rin. Dapat ang Saro ang maglalabas niyan, DBM. 'Di ba? Bakit si Justice ngayon ang pinag-iinitan nila? Wala na, finish na. Ngayon ang nangyayari ngayon. Sino pa ngayon yung iniipit nila? Yung vlogger na 3. Bakit may mga vlogger naman kayo mahilig magmura? May vlogger din kayo mga naninira. Malakas nga silang murahin ng mga Duterte. Pero hindi binabalikan ng mga Duterte kasi yan ay laban ng politika. Di ba? Kayo, hindi nyo kayang tanggapin kasi nga, sira kayo. Kaya ngayon, binabaktoyin nyo ngayon yung mga vlogger na nagtatanggol sa mga Duterte. Maski dito sa usapin ng Lacson at Panyelo, makikita mo dito talagang hindi umabante si Lacson dito eh. Kasi Mr. Lacson, kung ginagawa mo na sana yung gusto ng taong bayan, wala ka na sanang problema. Hindi. Papatay Malaysia ka, bulag pipit bingi. Pero ang taong bayan gusto nang makita kung sino yung magnanakaw. Wala kayong patawag. Di ba? Kahapon, we had Attorney Sal Panelo on the show, and he says he's confident only 4 members of Senate will vote for the Vice President's conviction. And I will quote you exactly what he said. Sabi niya, 4 na pusakal. yes, sa trial, maniwala kayo, 4 lang ang boboto ng conviction. Kasi yung mga pusakal na kontra kay VP Sara, si Ontiveros, si Pangilinan, si Lacson, si Soto, yung 4 na yon, definitely conviction yun. Tama naman. Mula noon hanggang ngayon. Ano pang tinatanggi mo dyan, Pinky? Totoo naman, di ba? Boboto ka ng conviction eh. Kasi may plano kayo. Yung script nyo, yung binigay ng amo nyo, kailangan nyo sundin. Or else, may mga video, sino kaya yung nakukuha ng nakasakay sa helicopter, magkasama, sino kaya yung mali-mali raw, sabi ni Aling Ledesma. Pag lumabas yung video na yan, huwag niyong masyadong galingan dahil pagdating ni Saldico at kayo ang ituturo dyan, sigurado. Wala nang maniniwala dyan sa court, sa Blue Ribbon Committee. Andyan yung chairman. Tapos ituturo ka ni Saldico, di tapos ang kwento. Hindi nga may balita dyan. Sino ba nagkwento nun dati? Parang ito ata pinunduhan para makatakbo sa ito yung midterm election. Sino ba yun? Hindi ko natatanda. Si isang congressman din ata nagbulgar nun eh.
Oo, binadgetan pala ito. Can I have your response, please? Alam mo, much as I don't want to comment on a nonsensical comment or statement, pero dapat sagutin din bakit marunong pa siya sa amin? Eh kasi nga, ang tanga nyo. Di ba? Patatawag nyo na lang, iimbestigahan nyo na lang. Ayaw nyo pang gawin. Kaya ka pinapangunahan. Oh. Ano yung, sige, yung totoo yung sinasabi nito ni Atty. Salpanielo Pag nagkaroon dyan ng hearing sa Senado, kayo-kayo ang boboto dyan para makonvict si BP Sara. Kasi hindi nyo titigilan si BP Sara Pero tandaan nyo, may balik yan pag nakaupo si BP Sara. Oo, hindi pwedeng ganun-ganun lang. Hindi kwento. Alam nyo nangyayari sa gobyerno ngayon, away politika na lang, wala na silang trabaho. Puro politika ang kanilang intensyon. Kasi gusto lang nakawin lahat ng kaban ng bayan. Kaya takot sila sa mga Duterte dahil walang nakakapagnakaw sa mga Duterte. Ako, walang pwede magsalita on my behalf. I can speak for myself except the evidence. Sinabi ko na yan We'll always Ano nga evidence nyo? Puro kalokohan. Yan ang laging sinasabi nyo, puro kalokohan ng mga sagot nyo. Wala nga ebidensya. Diba? Kaya ka nababala, binabakbakan ni Senador Marcoleta dahil wala kang kakwenta-kwenta yung chairman Inagaw mo pa yung pagka-Blue Ribbon chairman ni Senador Marcoleta tapos ganyan lang pala gagawin mo. Yung kay Chis Escudero, inagaw din ni Mamang Putimbo. Ganyan lang din ang gagawin nyo. Puro pamumuliti ka, bullshit kayo. guided by the evidence. Wala pa tayo doon. Bakit pinangungunahan niya at tatawagin pa niya kaming pusakal? Bakit ba? Ano yung lalagay niya kami on the spot? Ba't mas marunong pa siya sa akin? Bakit mas marunong pa siya kay Risa? Ba't mas marunong pa siya kay Kiko? Ba't mas marunong pa siya kay SP? Bakit manghuhula ba siya? Kung sabihin ko siya yung pusakal na manghuhula. Ano daw? The idea that Maximum daw 6, sabi niya, maximum 6 senators. pero usually Baka daw umabot naman Alam ng mo, 6. Bakit nababasa niya ba ang isipan ng bawat senador? Oo, kasi nga kayo, sunod-sunuran kayo sa amo nyo, sabi ni Aling Ledesma. Basang-basa na kayo ng taong bayan. Kaya magtigil-tigil na kayo sa mga paandar nyo na ganyan. Wala na kaming makukuhang ano sa inyo. Tandaan nyo to sa 2028, may singit lang natin. Yung mga taong ganito na against sa mga Duterte, huwag niyong ipaparamdam, huwag niyong iboto. Kahit yung mga kongresista na pumirma. Ako nga, hindi na ako buboto. Sa Mars, hindi na ako buboto. Dahil nakakuha na nila pati mga mayors. Oo. Nagkaroon sila ng, di ba, yung mga mayor-mayor. Nakita ko yung post ng mga mayor, ababa. Tuwan-tuwa sila. Yung leader na magnanakaw, papicture pa sila. Paano? Natatakot sila na hindi sila mabudgetan din. Titibay na mga mukha ng mga ano, no? Basta talaga mga politiko, mga durobo, no? Hindi naman lahat, Kuya Goods. Kaya minsan naasar ka na lang. Kaya pala sila nag-aaway-away kahit magkakapatid sa politika dahil yan lang pala ang ambisyon nila, hindi makatulong sa taong bayan. Plus na lang yun yung konting tulong. Pero ang intensyon niyan ay magnakaw sa kaban ng bayan. Mo, kami, usap-usap na rin kami At least some of us, ano? Ang titingnan namin yung patong ng ebidensya. Kung ebidensya, kasi kami, nasa microscope kami niyan ng publiko kasi definitely open sa publiko yung trial. As in the case of former CJ Corona, no? Nasa microscope kami, kaya babantayan kami dyan whether or not may intention kami tumakbo pa o wala na.
Magmamasdan kami, obserbahan kami. At kung malabo naman ang ebidensya at pagkukonvict pa rin kami, ano mahihita namin doon? Yun ang iwanan naming legacy, dalawa ni Senate President Soto, Oo. na kami walang kakwenta-kwentang ebidensya. Wala nagkundi naman kami. talaga kayong On the kwenta. other hand, ang tiba na ebidensya, tapos pag-a-appoint kami. Saan naman kami lalagay niyan? Yan ba Ano matibay ang ebidensya? Kwento nyo lang yan. Kita nyo na? Kahit dinidepensa sa sarili niya, ang tumbok niya pa rin, dito ay makonvict si BP Sara. Bagay, hindi naman ito nanalo, sabi ni Aling Marie. Diba? Ano kaya ang ano nito pag nanalo si BP Sara? Kaya share niyo yung video na ito, ha? Ha? Tignan niyo yung mga plano nila kay BP Sara, di ba? Pati kasi sinungalingan na nahuli daw si saldi ko. Mamaya ibibigay ko sa inyo. Galing sa Europe pa ang magsasalita. pamana namin sa mga anak namin, sa mga apo namin? May mga huwisyo naman kami. Huwag niya kami pangunahan. Kasi yun ang talagang complete nonsense. Yung sasabihin mong apat yung sigurado magko-convict. Hindi lang sa pusakal. Ungas siya, ungas. Oo. Mainit yan. Hindi kasi Manong, Manong, kilala ka na silang taong bayan. Kaya hindi ka na hindi mo na maliligtas yung sarili mo pagdating sa mga issue na ganyan. Mula umpisa, itong 2028 election na patakbo, papuntang 2028 election, wala ka namang bukang bibig kundi, di ba? Iba yung tono ng dila mo pagdating sa mga Duterte. Di ba, Brad? Nantokwa ka, Pinapainit mo ulo ni Salpanielo, ni attorney. Wala naman maniniwala sa inyo dahil alam naman yan. Ilang kayo? Si Virus, ikaw, yung SP mong Putimbok. Sino ba? Si Bumbum. Si Kiko, 5 kayo. Si Bendalo, 6. 6 ang kwento. Naboboto para sa conviction. Hindi pa natin alam yung iba. Pero sana, wag silang madala sa mga katangahan ng mga dorobo. Kasi pwede rin silang gawin ganun pagdating ng araw. Gamitin nila ang utak nila. Itong mga ito kasi hangad nito pwesto. Diba? Ito nga si, nakahagad na maging presidente yan, vice president, yung SP niya. Yan ang katunayan dyan, kaya pinagpaplanuhan nila si BP Sara. Pero para lang sa ating tigapakinig, ang ibig sabihin kayo ng pusakal. Nako, si Thank you. Bulgar. Hindi, galing yan sa sa salitang pusa sa kalye. Pusakal. Yun ang galing yan. Hindi ko naman tinanong. Usually, ang ibig sabihin yan, adik. Diba? Yun ang ibig sabihin yan. Pero marami akong pusakal pwedeng na isipin magnanakaw. kay Senator Ping Lacson. Pero Pusakal hindi na ko siya magnanakaw. maisip. Hindi ba totoo? Di ba nga nagtago kayo nung panahon ng kasi meron kayong mukhang bibig nyo parang, di ba sa bibig nyo rin nagsabi? Mandudorobo. Hindi ba? Sabi ni Aling Ledesma. Adik. No? Yeah. But the idea that confident sila that she will win if the impeachment case goes to Yeah. a Senate trial, and that it's going to be a numbers game. That's what Attorney Sal Panelo said. Yeah. What do you think of that? Does it have any basis at all, given that Kaya tama lahat ng sinasabi ni Attorney Salpanielo. Wala na kayong may tatago sa taong bayan. Diba? Nakakahiya kayo. Sa inyo na rin na lumabas ang tawag dito, yung usapin. Na conviction ang talagang conviction talaga. Pasadahan nga natin kung ano yung sinimulan, kung bakit naging mainit itong si Pinky patungkol dito kay Attorney Salpanielo. Counsel Attorney Sal Panelo. Good afternoon, Attorney. Welcome back to Storycon. Good afternoon. Magandang hapon sa inyo. Good afternoon, sir. Hi, attorney. Hi. Sir, good of you to join us, sir. Sir, reaction muna dun sa sa testimony ni Ramil Madriaga sa Justice Committee.
Puro na bang kasinungalingan, isa lang ang totoo doon. Which is Ano what, yung sir? totoo? Ano yung totoo? Yung kasinungalingan niya, yun ang totoo. Sir, would you like to elaborate? Pati nga pangalan niya. Pati pangalan niya, baka hindi rin totoo anyway. Kasi napaka-incredible lahat ng mga kwento niya eh. Wala pa. At saka marami ng pasinungaling sa mga binanggit niya. Yung, di ba, may perjury case. At yung mga ebidensya against him, rebutting all his claims, ang lalakas. Documentary and testimonial evidence. Tingnan natin, yung mga naalala ko lang. Sige, sir. Yung hindi ba, meron siyang sinasabi sa affidavit niya na yung asawa ni Attorney Kilala. Kaugnay doon sa pagdadala niya ng mga pera-pera. Nakita niya na nagdadrive. Yung pala, sa buhay niya, hindi pa siya nakapag-drive, walang lisensya. Madaling sabi, sinungaling siya doon. Pangalawa, yung sinasabi niya doon sa isip, di ba, pinasinungalingan din siya ni Attorney Kilala. Ngayon pala, kaya na organisasyon, siya nga nag-suggestion noon dahil gusto niya raw, crush niya raw si VP Sara. Gusto mong mapalapit, ganitong gawin mo. Pangatlo, di ba meron yung sinasabi, painting na siya raw nagbigay, o pinasinungalingan na naman siya. Pang-apat, biro mo sasabihin niya, binigyan siya ng 25 million ni Presidente Duterte, sus Maria Josep. Sa BPI, di ba nung ako ang abogado ni Presidente Duterte noon, sa BPI, di pa sabi ni Trillanes noon milyon-milyon ang pera. Sir, I think we lost you. Nawala. Hirap magdrama, Madriaga, no? Hirap kumita ng pera. Tuloy. Okay, we'll try to get you back. Nawala na. Yan. Ito masasabi mo dito. Kaya nasabi ni Atty. Salpanielo na sinungaling. Talaga namang wala. Wala kang makitang tunay na sinabi si Madriaga. Lalong-lalo na kung sino yung nagbalita na inaresto na raw ng, Interpol daw ang naka-aresto. Hindi naman pala. Dahil sa kakulangan ng dokumento, kaya na-aresto ito si Saldico. Pasadahan nga natin yan. Pasok. At ano ba mga fake news? Una siguro sa katotohanan ay si Zaldico ang kaisa-isahang testigo na nagsasabi na ang korupsyon ay nagmumula mismo sa presidente. Yan na. Yan ay sinabi niya dahil nung siya ay chairperson ng Committee on Appropriations sa Kamara de Representante, nagpasok ng 100 billion na insertion si presidente. Hindi lang po yan, no? Sinabi rin niya na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion or 25 billion kay presidente mismo. At ang mga pwedeng mag-corroborate dyan ay yung mga text messages ngayon na linabas at unang isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste, no? So, hindi natin masasabi na kwentong kutsero na parang kay Madriaga yan kasi merong mga corroboration. Ang inaantay lang natin ay yung katapatan sa bayan at katapangan nung maglolo na Bersamin na sabihin nga ang totoo nang malaman natin kung totoo nga ba at mako-corroborate ang sinabi ni Zaldico. Pero sinabi rin ng mga 18 Marines na sila mga pinag-utusan ni Zaldico para mag-deliver ng sangkatutak na pera. At alam naman nila kung saan nila dineliver at kung kanino dineliver ang mga salaping ito. So pwede rin yan ma-corroborate. Pero ngayon po, ang balita ay naaresto na ba si Zaldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay siya ay nasa Europa. Ang fact ay meron siyang Philippine passport. Ang fact ay ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan ba ho yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay
nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport, ang na-check, yan ay revoke na. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities, at kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para magkaroon ng summary deportation. Pero fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po, pinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang 1 taon dyan, no? Pero at the average 90 days bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Zaldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang passport, na kapag siya ay nadetina, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nung una po kasi, ako'y nagdarasal na kahit papano, alam ni Zaldico kung ano yung asylum. Nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko, obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum. Ang mangyayari lang po dyan, habang siya ay pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands habang kinukuha ang aking mga biometrics, ine-examine ako ng medical mga doktor dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila nandun na yung aplikante para madali lang makausap. So dahil may obligasyon po ang Czech Republic na sabihan siya na meron siyang karapatan mag-asylum, tingin ko ba siya ay kukuha ng asylum? Well, sa tingin ko po, alam ni Zaldico na dahil siya ay ngayon ang kaisa-isang testigo na po pwede makorroborate ng mag-lolo na Bersamin na ang korupsyon ay nanggaling mismo sa ulo kay Marcos Jr. mismo, talagang alam niya na may banta sa buhay niya. Ang banta sa kanya hindi lang sa pagkakakulong, gaya ng banta sa akin dahil sila ay nagtanim kaso ng non-bailable case. Ang banta sa kanya, patuloy na siyang patatahimikin, gugurgurin, papatayin. At yan po ay napakalakas na basihan para magkaroon ng asylum. Ang tanong ko lang is gaya na nangyari sa akin, saan ba nag-issue ang kanyang visa sa Shenzhen? Dahil bagamat pwede siya humingi ng asylum sa Czech Republic, kung hindi naman Czech Republic ang nag-issue ng kanyang visa, papupuntahin pa rin siya doon sa lugar na nag-issue ng kanyang visa. Pero sa akin, walang kaduda-duda. Yung pagiging whistleblower niya, yung pagsabi niya na Marcos Sr. mismo ang arkitekto ng korupsyon dito sa flood control at sa DPWH, yan po ay enough reason para siya ay talagang patayin ng mga puwersa na nais siyang patahimikin. Kaya nga po ngayon, pinag-uusapan ng lahat itong si Zaldico. Bakit? Kasi si Zaldico, kung talagang siya ay hindi susupilin sa pamamagitan ng pagkukulong o kaya naman pagpapatay, siya magpapatunay na merong responsibilidad ang Marcos Sr., ang Marcos Jr., si Marcos Jr., si Bongbong, sa katiwalian. At wala pong ganyang testigo siguro maski sa sarili niyang ama, si Marcos Sr. Napaka-importante po ng testimonya ni Zaldico, kaya naman, bagamat hindi ko sinasabi na wala dapat siyang pananagutan, ang katotohanan, kung wala ang testimonya ni Zaldico, mahihirapan tayong maparusahan ang Marcos Jr. at ang kanyang pamilya. Ayan. No, kita nyo na. Pwede palang hindi makabalik ng Pilipinas itong si Zaldico. Pwede. Kaso nga lang, pag hindi siya makabalik sa Pilipinas, hindi niya may babanggit lahat na magdanakaw. Kaso nga lang, kung halimbawa naman na maisakay siya, kasi may sakay siya sa eroplano pabalik, may takot ang taong bayan. Baka mangyari din yung nangyari doon nung panahon nung ano ba yun? Ninoy. Yun ang kaba ng kababayan natin. Maraming bagay, marami kayong dapat i-consider. Kagaya na yun, pag hindi naman siya nakabalik at nakasik siya ng asylum, wala talaga. Walang magboboses. Ganun lang yun. Kaya kung umabot ka sa video na ito, huwag mong kalimutan, like, share ang video at dito tayo sa shoutout segment. Oo. Shoutout kay... Shoutout tayo. Okay, Ma'am Daman Nusan, nanonood siya sa Texas. Shoutout po.
Oo, kay sino pa? Wait lang Ayan, kay Nerissa Orita. Ayan, shoutout po sa inyo. Kagas Primavera. Ayan, shoutout po sa inyo. At Donya, shoutout po sa inyo. At Jose Lu Terto. Ayan, shoutout po. Yanita Marquez. Ayan, shoutout po sa inyo. Ellen Tamaglagi. Ayan, shoutout po. Jeffrey Ante. Ano to? Uwi. Yan, shoutout po sa inyo. Juan Linsut. Yan, shoutout po. Sally Baarde. Yan, shoutout po sa inyo. Pleheyo. Yan, shoutout po. Lionel Viz Manos. Yan, shoutout po. Amina Mim. Yan, shoutout po sa inyo. Julieta ayun yung sinabi ko na. Oo. Lina Ladesma. Yan, shoutout po. Edward Ditya. Yan, shoutout po sa inyo. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, pakilike and share at yan ang ating paglalambing. Hanggang sa muli, bye-bye!